Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, sa ating mga kabig at mga katoto. Kumusta po ang ating umaga dyan, ha? Alright, so ito po muli ang inyong kabig, ang inyong katoto, si Barangay Secretary Emog, dito po sa Ikaw at Barangay. So, diretso na po tayo sa ating talakayan. Ito na nga, mga kabig, medyo mainit-init pa ng konti. Nagkaroon na po ng komento na i-final nitong Lunes lang, September 8, si Attorney Romy Macalintal patungkol doon sa motion to intervene na i-final ng Liga ng mga Barangay, no, sa Korte Suprema. Hinihingi na Attorney Romy Macalintal na i-junk ito o ibasura ito dahil anya doon sa constitutionality noong Republic Act 12232 dahil anya wala naman itong legal standing. Mga kabig, so sa kanyang 34-page na komento na isinumiti nga noong Lunes, sinasabi ni Attorney Romy Macalintal na dapat ito'y ma-deny. Dahil una, topsy-turvy, yung kanyang ginamit na terminolohiya. Ano po ito? Ibig po sabihin na medyo magulo. Hindi niya malaman, di ba, kung sino ba talaga ang nag-file ng motion na ito. Sino ba yung mga partido? Sino ba yung mga involved? Sino ba yung mga nanguna upang mag-file ng motion to intervene? Magulo. Walang direktang tinutukoy kung sino ang mga partido rito. Ito ba ang nag-file ba ng motion to intervene? Ang mga barangay? O ang Liga chapter? O di kaya yung mga punong barangay mismo? So sabi niya, hindi maganda, hindi tama, no? At aniya, yung pumirma doon po sa verified petition in intervention, no? Mukhang hindi daw otorisado. Nako, talaga naman. At may nakita pa siya na bakit daw mayroon ng motion to intervene samantalang pinirmahan lang ito noong August 2 hanggang August 11 na wala pang implementasyon, hindi pa wala pa yung Republic Act 12232 na nagpupuspon sa BSK election, no, nitong 2025. Ininak lang naman noong August 13. So paano nangyari na nagkaroon kaagad ng motion to intervene samantalang inactive lang siya noong August 13? Ano ito? Nagkaroon ba ng pag-uusap? Di ba? Nagkaroon ba ng ugnayan ang Liga ng mga Barangay kasama ang Kongreso, Senado o ang Malacanang? Di ba? Kasi paano nila nalaman? Paano sila nakapag-file ng motion to intervene samantalang wala pa namang enacted na Republic Act 12232 noong mga panahon na yan? Paano sila nag-intervene, nag-motion ng isang intervention samantalang wala pa namang batas na gumagana? No, so talagang pinanindigan ni Attorney Romy Macalintal na dapat ito ay ibasura. At sinusugan din niya na yung sinasabi nitong mga kabataan na nag-question din ng constitutionality nitong Republic Act 12232 na kung saan ay di ba ay tinatanggalan ng karapatan ang mga kabataan na pumili ng kanilang mga leader sa sangguniang kabataan. Pangalawa, di ba, yung mga tatakbong SK officials noong panahon na yan na dapat magkakaroon ng eleksyon itong 2025, madidisqualify na.
pagdating ng 2026. Kasi overage na sila, hindi na sila qualified para tumakbo bilang SK official, kundi dito na sila sa pambarangayan, sa regular na pambarangayan. At maging ang mga butante, mga kabig, mga katoto, yung age 30 years old, dahil yun po yung mga allowed na bumoto sa SK, pagdating ng 2026, 31 na po sila. So mawawala na sila ng karapatan na iboto yung mga kabataan na gusto nila. Di ba? Nakukuha po ba natin, mga kabig, mga katoto? So yun yung mga ilan sa mga argumento na isinusulong na dapat ay mabaliwala ang postponement, no, nitong Republic Act 12232 at matuloy ngayong taong ito, 2025. Dahil ang daming magsasakripisyo. Ito lamang, mga kabig, mga katoto, dito lamang sa panahong ito tuwing may eleksyon, naririnig ang boses ng mamamayan, naririnig ang boses ng mga kabataan, ang boses ng mga bumuboto, tapos ngayon ibabaliwalain. So ayon, mga kabig, mga katoto, tayo po'y patuloy na mag-aantabay pa rin dahil wala pang balita kung nagkaroon na rin po ng kasagutan, ng komento ang Korte Suprema, ang Kongreso at ng Senado, maging ang Malacanang, patungkol po dito sa hinihingi ng Korte Suprema tungkol sa kasagutan, no, na i-final naman ni na Attorney Romy Macalintal regarding the constitutionality nitong Republic Act 12232. So sa ngayon, mga kabig, mga katoto, ito po muna ang ating pong bagong update. At hayaan nyo po, patuloy ho tayong magmamanman, makikiramdam na sana ay magkaroon na ng katahimikan, matuldukan na talaga, no, ang ating mga kaisipan. Yung hinihingi natin na magkaroon na ng eleksyon ngayong taong ito, maisakatuparan. Wala naman po tayong hinihiling ang mga mamamayan, kundi, di ba, masunod kung ano ang dapat na gawin, no, na maipatupad, lalo na nga po itong election na ito, dahil inaasahan, no, inaasahan. At maidagdag ko lang, kung bakit matindi ang pagnanasa ng mamamayan na magkaroon ng eleksyon, dahil nga sa mayroong mga barangay na hindi kumikilos, hindi gumagalaw ang kanilang mga pinuno, ang kanilang mga leader, ang konsiho nila ng barangay. So, magsasayang tayo ng oras, ng panahon, tatanggap itong mga ito ng honoraria, pero wala naman hong ginagawa. So, nakakalungkot. Sana hindi na po tayo masanay sa ganito. Wag na po sana tayong, ayoko nang tumawid pa doon sa isang So ayun, yun nga, mga kabig, mga katoto, kaya't inuulit po natin na sana nga po ay magkaroon na po ng tuldok dito po sa isyong ito ng BSKA 2025. So kung mayroon po kayong komento, wag humahiya, magkomento po kayo, at syempre makikiusap po muli ako na mag-like, mag-share, mag-follow, at higit sa lahat, mag-subscribe para updated po tayo sa kaganapan dito sa Ikaw at Barangay, kasama ang inyong lingkod, Barangay Secretary Emong. Maraming salamat po.